Mr. Daniel Padilla and Miss Catherine Bernardo abay pinagkaisahan ng isang direktor dahil kay Miss Kayla Estrada. Ang Okay, lahat go. ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, of course nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And this time, eto na, pag-usapan natin ang ilan sa mga kaganapan kay Mr. Daniel Padilla, no? Kung saan ay naging matagumpay ang kanya pong naging concert sa Sultan Kudarat, kung saan sinalubong po siya ng mga fans, no? Sa airport pa lang, ay kitang-kita na po ninyo natin po yung suporta na ibinigay sa kanya ng mga kababayan natin sa lugar na ito, no? Ito po ay, it was sponsored by Jug Jeans, no? Isa sa mga ini-endorso ni Mr. Daniel Padilla at siya po ay nakisaya sa isang festival sa Sultan Kudarat. Marami po ang nag-abang sino nga bang makakasama ni Daniel. Wala po si Miss Kayla Estrada sa mga pagkakataon na yan pero namataan ang kaibigan ni Miss Kayla na naroroon sa event, no? So, sabi nga po ng mga Kainiel fans na possible daw na naroroon si Miss Kayla pero wala naman pong mga evidence na talaga may kita natin sila sa mga resibo, no? So anyways, eto na dahil pinag-uusapan din po ang ilan sa mga congratulations Mr. Daniel. Isa rin po sa pinag-uusapan ngayon ang patungkol sa pinamana di umano ni Mr. Robin Padilla kay Daniel Padilla. No, sabi diyan si Robin Padilla daw kay Daniel Padilla ipinamana ang bad boy. Natural daw di umano ang angas nito. Mapapanood na very soon ang sambayan ng Pilipino ang comeback movie ni Senator Robin Padilla na Bad Boy 3 mula sa Viva Films. Masaya at excited na ibinalita ng tinaguri ang Bad Boy of the Philippine Cinema na tuloy na ang pagpapalabas ng part 3 ng kanyang phenomenal hit na Bad Boy. Nakatsikahan kasi ng isang online news na ito ang ilang piling miyembro ng entertainment media si Senator Robin sa muli niyang pagpirma ng kontrata sa Viva Films kasama si Boss Vic Del Rosario at anak nitong Vincent Del Rosario. 5 proyekto ang nakapaloob sa naturang kontrata na hindi lamang sa mga sinihan maaaring ipalabas kundi maging sa iba't ibang platform ng kumpanya kabilang ng streaming at free TV. Isa nga rito ang Bad Boy 3 na malapit nang mapanood sa Netflix, pati na ang past movie ni Robin na Bonifacio ang unang pangulo sa ngalan ng ama, ina at anak, 10,000 Hours, Turn My Pledge of Love at Alab ng Lahi. Chika ng manager ng senator na si Betchay Bidanes, nasa drawing board na rin ang Bad Boy 4 kung saan magkakasama finally ang action star at ang pamangkin niyang si Daniel Padilla. Aba, meron pala silang upcoming project together, Bad Boy 4. Yes, kay Daniel nga ipapasa at ipapamana ni Robin ang titulong Bad Boy of the Philippine Cinema kung saan ipinamalas na nito ang pagiging action prince sa matagumpay na incognito ng ABS-CBN. Kay Daniel, sabi niya, kay Daniel ko syempre gusto pamana nung panahon na sinasabi ko na in love pa siya, pag-ibig pa priority. Gumawa siya ng incognito, may chance na ngayon, sabi ni Binoy. Naniniwala si Robin na karapat dapat si DJ na tawaging next bad boy. Natural ang angas sa kanya, dapat natural Kapag inutos lang kasi ng direktor, medyo may kalungkutan yun. Naikwento rin niya kung paano pinamana sa kanya ng naturang titulo at pagbibida sa pelikulang Bad Boy pagkatapos itong gampanan ni Ace Berhel. Ang original Bad Boy daw di umano kasi si Mr. Jose Padilla Jr. na napunta kay dating Pangulo Joseph Estrada na ipinamana naman ni Erap kay Ace Berhel hanggang sa napunta na kay Robin. So, ganun pala yung storya ng Bad Boy, no? Hindi ko makakalimutan yun. Hindi ako yung Bad Boy talaga. Parang nagka-problema sila, Boss Vic, ako ang nilagay na kapalit. Parating ako ng Viva. Pagbukas ng gate, nandun si alias Palayaw ni Ace, nakatayo't inaabangan ako. Paglapit ko, hinarang talaga ako. Sabi, ikaw ba si Robin Padilla? Pinsan mo si The Boy, Rudy Fernandez. Buti na lang pinsan mo. Sige, ikaw na ang bad boy. Pagbabahagi ni Binoy. Anya pa, gusto ko kapag dumating yung panahon kung sino maging bad boy, may eksena ipapasa ko. Ganun yun, 'di ba?
So, si Mr. Robin Padilla, ipinapasa niya yung kanyang titulo para sa kanyang pamangkin na si Mr. Daniel Padilla bilang bad boy of the Philippine cinema. Let's see ha. Tingnan natin kung mabibigyan ng hustisya ni Mr. Daniel Padilla ito pong karakter na ito. Kasi yung itsura kasi ni Mr. Daniel, talagang angas talaga eh. Ganun talaga yung niya, ganun yung kanyang peg sa showbiz. And syempre, medyo si bad boy kasi 'di ba? If you watch the movie of Mr. Robin Padilla, yung na-link kasi talaga yung naabutan ko yung kay Robin. Si Robin kasi as bad boy, he is also a good lover. So ganun yung peg niya sa movie na yun. Tingnan natin kung mabibigyan ng hustisya ni Daniel. Kasabay nga nito, pinag-uusapan din na sinasabing tinatanong ng mga netizen kung ito daw ba ay nagkataon lang. Kasi sa role po ni Kayla Estrada sa movie ay ang kanyang pangalan ay Tunog Catherine at Daniel Padillan combo. Sabi po ng isang news, at sabi dyan, sadya o nagkataon lang, role ni Kayla sa movie, Tunog Daniel Catherine combo. Kinikilig ang fans at supporters sa kapamilya star na si Kayla Estrada matapos i-reveal ang pangalan niya ng role sa Shake, Rattle and Roll, Evil Origins official entry ng Regal Entertainment para sa 2025 Metro Manila Film Festival. Paano ba naman kasi? Si DJ Catherine pala ang name niya rito ha. Pero DJ raw dito ay nangangulang disc jockey o taong nagpapatunog o naghahalo or mix o nag-aayos ng musika para sa isang audience. Pwedeng sa radyo, sa club, sa party o anumang event. Kinilig ang fans at supporters sa kapamilya star na si Kayla Estrada matapos i-reveal ang pangalan niyang role niya sa Shake, Rattle and Roll Evil Origins official entry ng Regal Entertainment para sa 2025 Metro Manila Film Festival. So, paano ba naman kasi DJ Catherine pa lang ang name niya rito? Ang bilis ng imahinasyon ng mga netizen na na-connect ito sa mga ex na real at real partners na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla o mas sumikat sa tambalang Katniel. DJ kasi ang nickname ni Daniel habang Catherine obvious na nakatunog ng Catherine. Ay Catherine na obvious na katunog ng Catherine. Isa sa mga social media page na nagbahagi ng post tungkol sa role ni Kayla ay Kapamilya Online World. Sa comment section, nagpahayag ng napansin nila ng mga netizen bakit di pa ginawang Catherine or Catherine. This is what you call marketing strategy ha. Sinasadya yan syempre pag ganyan iingay ang mga fandom. It's the remix. Ang galing ng strategy. E di gaano halata DJ na Catherine pa. Ang catchy sinadya na strategy. DJ nga Catherine pa. Grabe, sadyaan ba to DJ Catherine talaga? Nilaro ba naman pinagsama si DJ at Kat? Marketing strategy galing. Sinadya para umingay ha. Sinasabing si Kayla ang bagong dinedate ni Daniel matapos ang controversial na hiwalayan nila ni Catherine noong 2023 na para bang naging national issue ang atake. Pero kahit maraming sightings sina DJ at Kayla sa mga dates nila, in fairness, nananatiling tikom ang bibig ng dalawa sa tunay na relasyon ng status nila. Nagkasama ang dalawa sa action series ng Incognito kung saan nanalo pa nga si Dij bilang Outstanding Asian Star dahil sa performance niya rito at talagang nagpakilig pa rin si Daniel nang banggitin niya ang name song ni Kayla sa last part ng speech niya. Inacknowledge na niya ang mga nakasama niyang cast at production team dito. Anyway, kasama ni Kayla ang madir niyang mahusay na aktres na si Janice de Belen sa nabanggit na proyekto, kaya aabangan na lang ang mga eksena nilang mag-ina kung mayroon man. So, yun naman pala. So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.